Good morning po sa bawat isa. Ayan, good morning po. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. At atin pong kamayan ang ating mga katabi, bigyan ng isang magandang ngiti at batiin po natin ng Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas po sa bawat isa. Dahil first Sunday po ng December, nararamdaman na po natin yung lamig ng Pasko. Ayan, muli po, magandang umaga sa bawat isa at Merry Christmas. Bago po tayo magsimula, tayo po ay dumako sa ating call to worship na matatagpuan po sa Psalm 105 verse 1 to 4. Sabi po dito, give praise to the Lord, proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him. Tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos namang nasa langit, maraming salamat po sa buhay na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat sa maraming pagkakataon, Panginoon, na pinaparanas niyo sa amin ang inyong kabutihan, Panginoon. Ito man po ay sa problema, Panginoon, sa masasaya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At ito pong service namin ngayong umaga, dinudulog po namin sa inyo, Panginoon. Kayo po ang gumabay, kayo po ang magtago sa inyong likuran, Panginoon, sa lahat ng aakyat dito, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga sarili, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa, Panginoon. Ito man po ay sa salita, sa gawa, sa isip, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sa umaga pong ito, kayo po ang aming papapurihan, pasalamatan at sasambahin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay mag-aawitan na pangungunahan po ng praise and worship team. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba ay nagagalak na nandito tayong umaga? At damang-dama na po ba natin ang diwa ng Pasko? Amen. Ngayon pong umaga, habang inaawit natin ang Joy to the World, alalahanin po natin na dumating si Jesus upang magdala ng kagalakang hindi kayang ilarawan. Kaya ngayong umaga, ihayag natin ang tuwa at pasasalamat sa Hari na nagligtas sa atin. Amen po ba? Let earth receive
all joy and overflowing well. No darkness can joy, unspeakable joy rises in my soul, never lets me go. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at patuloy po nating alalahanin ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus. Ang hari na bumaba ng langit upang magdala ng kapayapaan at kaligtasan. Tulad ng mga anghel na nagdiwang, tayo rin ay magpuri sa ating Diyos. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heifer, Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, rich with healing in his wings. While he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save, in your mighty name. King of heaven, come. Christ the everlasting Lord, late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. While he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Of heaven come down, King of heaven come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven come. King of heaven rise up. Who can stand against us? You are strong to save, in your mighty name. King of heaven come. King of heaven come down. King of heaven come down.
heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save. In your mighty name, King of heaven, come. Patuloy po tayong pupurihan at sambahin siya. Ialay natin ang ating mga puso at pasasalamat. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye,
Panginoon, sa inyo ang papuri at pagsamba ngayong umaga. Sa inyo po namin inaalay at tinataas lahat ng panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. At ngayon naman po ay makakarinig tayo ng magandang awitin na dadalhin po sa atin ng life group ni Laval at ni Kim na may title Trust in God.
in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga na may mga bago tayong song leader na paparating at ang gaganda ng mga boses ng mga nag-special number. At ngayon naman po, dumako po tayo sa ating pastoral prayer na pangungunahan po ni Brother Ronel Abilitado. I sought the Lord, and He answered. Amen po ba? Meron tayong confidence na lumapit sa ating Panginoon because of what Christ did on the cross. We will pray and join with me in prayer. If you feel like standing, submitting to the prayer, pwede po kayong tumayo. At kung hindi naman, okay lang naman po. Let's pray. Yes, Lord. We are forever grateful. Tunay na maligaya ang aming mga puso sapagkat sa tuwing kami ay lumalapit sa inyong banal na trono, mayroong katiyakan na kami ay inyong dinirinig. At hindi ito dahil sa kami ay mabuti, hindi dahil sa kami ay magaling, hindi dahil maganda ang aming pong panalangin, kung hindi dahil sa inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At lubos, Panginoon, ang aming kagalakan kung bakit dahil bago pa ninyo likhain ng langit at ang lupa, ang bawat isa sa amin ay inyo nang pinili. Tunay na kay sarap na alalahanin at indihin ang bagay na ito, na kami ay nasa iyo at kayo ay sumasa amin. Maraming salamat po. At sa aming pong paglapit na ito, wala po kaming kinikilala, wala po kaming itinataas, kung hindi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay ng buhay, na siyang naglapit sa amin mula dito sa aming kalagayan patungo riyan sa Ama. Kaya't malaya kami, Panginoon, na makalapit sa inyo pong banal na trono. At sa oras na ito, ninanais po namin na kami inyong pagpalain, kasiyahan at patawarin mula sa aming mga pagkakasala, mula sa mga bagay na naging kabiguan namin, mula sa imperfections na meron kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging laging tapat sa iyo. Patawarin kami at linisin sa aming pagkakasala. At patuloy na ma-recognize at ma-realize namin, O Panginoon, opo, mahirap na mamuhay at mahirap panatiliin ang kabanalan. Ngunit, sa aming pong pagsusumikap sa tulong at biyaya ninyo, kami ay patuloy at patuloy na lalapit, paulit ay na magsasubmit at kikilalanin na kayo ang Diyos na patuloy na nagpapatawad. Hindi namin kaya ang bagay na ito, ngunit kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat at salamat po. Aki pong dinadalangin, O Ama, ang iglesyang ito.
mula sa leadership ng kapastoran, patungo po sa aming mga CMT leaders. Ang aking pong panalangin, O Panginoon, ay patuloy na sumahan mo ka sa amin. Samahan niyo kami mula sa maliit naming kakayanan. Makita po namin, Panginoon, ang inyo pong kayang gawin, kayang magbago ng buhay, na sa aming mga ninanais na gawin. Kayo, Lord, ang siyang patuloy na nagpapatupad at nagpapangyayari ng lahat ng ito at lahat ng bagay. We are submitting to your Lordship, O God. At dalangin ko, Panginoon, ang inyong patuloy na paggabay, karunungan, pagpapala ng kaalaman, at sa lahat, Panginoon, na pwede ninyong gawin, hinihingi po namin ang inyong pong intervention sa mga leaders ng iglesyang ito. Aking pong panalangin mula sa mga kalalakihan na siyang tumatayo ng ulo ng aming mga tahanan. Makita, Panginoon, nawa namin na dahil sa inyo, wala kaming kakayanan at sa kayo lamang, Panginoon, ang makatutulong upang ang bawat tahanan ay aming pong madala sa inyo pong paanan. Na kami bilang mga tatay ay manguna at maging mabuting halimbawa in all our actions, with all our intentions. Dalangin ko rin po sa aming mga kababaihan na siyang tinatawag naming ilaw ng tahanan. Magliwanag nawa ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay at ang makita sa bawat kababaihan sa iglesyang ito ay ang Panginoong Jesus na nagliliwanag sa kanilang buhay. Kay sarap at kay inam na makita ang aming mga anak, ang mga kabataan, nakatingin sa kanilang mga magulang, sumusunod sa kanilang mga magulang, at higit sa lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Ang bawat pamilya ng BAC ay aking pong nilalapit sa inyo, Panginoon, maging pagpapala kami sa community na aming pong kinabibilangan. Ang bawat ministry ng iglesyang ito, lalo na sa pag-uumpisa ng taon, mahirap. At O Panginoon, hindi namin inaangkin ang bagay na ito. Kami, O Lord, ay inyo lamang kamanggawa. Kami yung servant. Turuan niyo kami at tulungan, O Panginoon, na makasunod sa inyo pong pagtuturo sa amin. Turuan niyo kami na magpakumbaba at aminin sa aming sarili na hindi namin kaya ang gawain at gampanin na ito. Ngunit sa inyong patuloy na biyaya, ang hindi nagwawakas ninyong pagmamahal sa amin, ang magkapagpapatuloy sa gampaning ito. Tulungan ninyo, O Lord, ang iglesyang ito, na ang iglesyang ito, O Panginoon, ay patuloy na magliwanag, maging pagpapala sa aming community. Na sila, O Panginoon, na nakikita sa amin, makita nila ang mabuting halimbawa. Makita nila, Panginoon, na mayroon kaming tunay na Diyos na sinasamba, kumikilos at gumagawa sa aming Diyos, sa aming buhay na makapangyarihan. Makita nila, O Panginoon, ang kabanalan sa amin. Makita nila, Panginoon, yung pagpupanyagi at pagsisikap namin na sila'y abutin sa paraan, O Panginoon, na aming nalalaman. Tulungan ninyo kami at turuan, O Panginoon, na sa inyo lamang umasa. Ang aming pong pamahalaan ay hindi lingid sa amin. Ang kabulukan, ang kabuktutan, ang lahat na, Panginoon, ng kaguluhan na nananatili at namumutawi, hindi lamang sa sistema ng pamahalaan, kundi mismo sa mga tao na nanduroon at nakaluklok. Ang aming panalangin, O Panginoon, sama-samang panalangin na katulad ng ganito, ay inyo pong pagpalain. Pakinggan ninyo kami, O Panginoon. May kaya kayong gawin upang mabago ang sistema at galaw ng pamahalaang ito. At kami man din na tinatawag na Kristiyano ay patuloy at patuloy na magkaroon ng vigilance, na ipanalangin sila, na patuloy na ilapit sila, at maging mabuti at tagasunod ng isang gobyerno na hindi maging pasaway sa pamamalakad ng gobyerno kung hindi makita kami na sumusuporta, sumusunod at patuloy na gumagawa para sa kaiunlad din ng aming bansa.
O Panginoon, wala na po kaming iba pang mahihiling pa sa inyo pong kabutihan sa amin. Nawa, O Panginoon, ang iyong patuloy na biyaya ay dumanas, patuloy na manahan sa amin, mag-overflow mula sa amin patungo sa aming community. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, O Panginoon, ay aming ibinabalik sa inyo ng may papuri at pasasalamat. At nais ko rin po, Panginoong, ilapit sa inyo ang bawat isang nakatayo. Nalalaman niyo po ang adhikain ng kanilang puso, ang kalagayan na mayroon sila sa ngayon, mga isang bagay na hindi nila maaring makayanan o mapagtagumpayan. Ngunit ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay umaasa. Umaasa ng inyo pong intervention sa kanilang buhay. Ano man po, Panginoong, gapos ng kaaway ang maaaring nasa kanilang mga puso at kaisipan. Sila, Panginoon, ay malaya na lumapit sa inyo at kayang pigtasin ang bandage na ito. At sa kanila pong mga problema at mga suliraning pinagdaraanan sa ngayon, wala na po kami ibang malalapitan. Tulungan ninyo po sila na ang lahat ng ito ay mapagtagumpayan. Ang bawat sorrow, O Panginoon, ay maging blessing. Maraming salamat sa inyo. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Nire-request ko po muli ang bawat isa na tumayo para po sa pagbasa ng ating scripture reading na matatagpuan sa Luke chapter 2 verse 8 to 20. Hinihilingan ko po na basahin po natin ng sabay-sabay ang scripture reading. 1, 2, 3, read. Now, there were in the same country shepherds living out of the field, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger." So it was, when the angels had gone away from them in heaven. Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known. And the babe lying in a manger. Now, when they had seen him, they made widely known this child. And all those who heard in marvel at those things which were told them by the shepherd. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them. Sa Diyos po ang papuri sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon po, atin pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga tenga, atin pong isilent ang ating mga cellphone para makapag-focus po tayo sa salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Pastor Ian Fuentes. Maraming salamat, Brother Aga. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat at Merry Christmas po sa bawat isa. Merry Christmas! Kumusta po ang ating Christmas? Merry po ba? Merry naman? Medyo merry? Alam niyo po mga kapatid, isa po sa mga nagpapasaya sa buhay ng tao ay ang tinatawag po nating celebration.
Kaya sa Pilipinas pa lang, ang dami po nating tinatawag na celebration. January, meron po tayong New Year. February, meron po tayong Valentine's. March, meron po tayong fire prevention. Hindi ko sayo celebration. Napakarami nating celebration taon-taon. At alam niyo po, sa Baliwag pa lang, bumabaha na ang celebration kasi ang dami nating holiday sa Bulacan. Kahit sa pamilya po natin, napakarami nating celebration. Imagine niyo po yan sa isang pamilya, pag meron kayong 10 miyembro, automatic 10 birthday po yon. Pag yung mga anak nyo, 10 anak nyo nagkaroon ng asawa, automatic 20 celebration agad yun ng birthday. Pag nagkaroon pa kayo ng apo, 30 na yon. So, ang dami nating celebration. Pero alam niyo po, dito sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag, sa buong mundo naman, meron po tayong tinatawag na sentro ng ating selebrasyon. At yun po ang tinatawag nating Kapaskuhan. Yung Christmas celebration. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasayang celebration, lalo na sa context ng Filipino or mga Pinoy, ay ang ating Pasko sa Pinas. Ang tinatawag nating Pasko sa Pinas. Lalo na kung ikaw ay nabuhay sa panahon ng dekada 90. O, diba? Ang saya ng Christmas dati. Alam niyo, ang lahat ay very excited. Excited sa lahat ng bagay kasi pag Pasko, meron kang bagong sapatos, meron kang bagong tsinelas, meron kang bagong damit. Lahat ay naghihintay sa Christmas bonus. Sino ba naman ang hindi sasaya tuwing Pasko? Yung tipong, lahat naman tayo naranasan ito, siguro karamihan sa atin naranasan ito, na tayo'y gumising ng maaga, magising ng maaga upang magsimbang gabi, umaga man yan or gabi. Lahat tayo pagkatapos ng simba ay magpuputo bongbong at magbibingka mula umaga hanggang gabi. Lahat po tayo nagsiselebrate. Kanina tinanong ko, kumusta ang ating Pasko? Meron sa atin malungkot ang Pasko. Meron din sa atin masaya naman ang Pasko. Alam niyo po, sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng lahat ng ating tinatawag na celebration, hindi po natin maitatanggi or maitatago na hindi lahat ng tao kayang makipagsabayan sa ligayang nararamdaman ng lahat. Yung iba sa atin, masayang nagsiselebrate ng Pasko, pero marami sa Pilipinas, marami sa buong mundo, nakakulong. Marami sa atin masayang nagsiselebrate ng Christmas, pero marami din ang walang tahanan, walang makain. May mga taong naghihirap, may mga taong malungkot tuwing Kapaskuhan. Hindi ko po siniset yung mga mood ninyo sa kalungkutan, ha? Pero gusto ko lang sabihin na meron talaga sa atin na hindi kayang maging masaya sa araw ng Pasko. Pero sa araw din pong ito, sa pamamagitan ng ating tema, the cradle, the cross, and the cloth, let God remind us all na kahit anuman ang nangyayari sa buhay natin ngayon at anuman ang pwedeng mangyari sa buhay natin ngayon, we have, yan, sobra na. Ako na, Joshua, siguro na. Try ko, ha? Try ko. We have the reason to celebrate. Kahit ano ang nararanasan natin ngayon, alam nating lahat, meron tayong dahilan para magdiwang sa araw-araw. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nais po namin ipagpasalamat ang araw na ito, hindi lang dahil kami ay nagising at naranasan ang ganda ng inyong mga nilikha. Nais po namin kayong pasalamatan dahil doon sa katayuan namin ngayon, na dahil sa inyo, kaming lahat ay meron ng dahilan para magdiwang at magsaya. Sa araw na ito, nais po naming hilingin sa inyo ang karunungan na siyang dahilan upang mas higit naming maunawaan ang aming pag-aaral sa umagang ito. At gayon din, sa tagal ng panahon na aming dinadalangin, Panginoon, buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Alam namin meron kaming mga struggle ngayon. Alam namin meron kaming pag-uugali na matigas. Pero naniniwala din po kami doon sa transforming power ninyo na kaya po ninyong baguhin ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga salita.
Sa inyo po namin iniaalay ang pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nais ko pong simulan ito sa pagbasa ng kanyang salita na matatagpuan sa Lucas 2:8 hanggang 18 po to, pero hatiin muna natin. That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. "Do not be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David." According sa Bible, ang pinakaunang nakaalam tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga pastol o ang tinatawag natin in English, shepherds. Bakit? Sino at ano nga ba ang mga pastol? Kung mababasa po natin sa Biblia, sa panahon na ni Jesus Christ, ang mga pastol o ang mga shepherds ay naturingang mababa ang tinatawag nating mababa ang kanilang pagtingin sa mga shepherds. Ibig sabihin, low profile na po sila sa panahon ni Jesus Christ. According sa study, ang kanilang estado ay halos ibinase sa mga taong tagalinis lang ng basura, tagalinis ng tae ng hayop. Mababa po talaga ang pagtingin sa mga shepherds. Pero alam niyo po, sa panahon ni Abraham, actually sa panahon pa nila Job, ang isang shepherd ay ang isa sa mga pinakamataas na profile o estado sa buhay. Kung matatandaan natin si Job, napakarami po niyang alagang hayop. Siya po ay mataas ang estado. Mayaman si Job dahil siya ay shepherd. Pagdating ni Abraham naman, mayaman din si Abraham dahil siya ay isang shepherd. Pero pagdating sa panahon ni Kristo, naging mababa. Ano ba ang dahilan? Kung titignan natin from Abraham, shepherd. Pagdating kay Isaac, shepherd. Pagdating kay Abraham, Isaac, kay Jacob, shepherd. Pero pagdating kay Joseph, ang nangyari, silang lahat napunta sa Egypt. Ang mga Egyptian po kasi ay natural na mga agriculturist, mga magsasaka. Magsasaka ang mga Egyptian. Ngayon kung ikaw ay isang magsasaka at merong napunta sa inyo na mga shepherd, papayag po ba tayo? Hindi. Bakit? Kasi ano na may papakain natin sa ating mga sheep, sa ating mga kapastulan, kundi yung ating mga tanim. Kaya ang mga Egyptian, itinuring nila ang mga Israelite na mababa dahil sa kanilang pagiging pastol o shepherd. Kaya nang bumalik sila from Egypt to Canaan, naging natural na mababa ang tingin sa lahat ng mga pastol. At ito po ang mahirap. Kapag ikaw ay isang pastol na sa panahon ni Jesus Christ, sobrang baba ng pagtingin sa iyo. Alam niyo po ang mga shepherds sa panahon ni Jesus Christ, bawal silang magpakain ng kanilang mga tupa sa mismong Israel. Nasaan sila? Sa lugar kung saan mainit, sa lugar kung saan walang damo. Totally outcast ang mga shepherd. At alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw ay bumili ng wool, ano ba Tagalog ng wool? Ng wool or ng isang batang tupa or gatas sa isang shepherd, itinuturing na ang iyong binili ay galing sa magnanakaw. Ganon kababa ang pagtingin sa mga shepherds sa panahon ni Jesus Christ. Sobrang baba po talaga. Technically, ang mga shepherds sa panahon ni Jesus Christ, they are despised people. Walang pinagkaiba sa mga taong ketongin. Di ba ketongin ka? Bawal ka sa komunidad. Pag ikaw ay shepherd, wala ka namang ketong, bawal ka pa rin sa komunidad. Ganon kababa ang pagtingin ng tao sa mga shepherd. Kaya nga po, kung ikaw ay isang shepherd, maihahalin tulad ka
sa isang taong malungkot ang Pasko. Sino po dito ang parang isang shepherd? Overlooked, less privileged, despised, ignored, malungkot katulad ng isang shepherd. Isang shepherd na malungkot ang Pasko. Pero sa lahat ng ito mga kapatid, marahil marami sa atin ngayon, marahil marami dito sa loob ng iglesyang ito, maihahalin tulad sa isang pastol, hindi man sa kanilang estado, kundi sa kanilang sitwasyon. Marami sa atin, Pasko, malungkot. Buong taon, malungkot. Pakiramdam natin, ignored tayo. Marami sa atin dito, ang pakiramdam natin, nagiging bias si Lord kasi matagal na akong nananalangin pero hanggang ngayon wala pa rin. Katulad ng isang pastol. Pero sa lahat ng ito mga kapatid, kung pakiramdam natin na tayo'y parang isang shepherd, ang tanong, did God forget about the shepherds? Kinalimutan po ba ng Diyos ang mga pastol? No. God did not forget about the shepherd, and for sure, God will not forget about us all. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, hindi ka kinalimutan ni Lord. Never tayong kinalimutan ni Lord despite ng ating mga nararanasan ngayon. Ang mga pastol, kahit ganito ang kanilang sitwasyon, hindi sila kinalimutan ng Panginoon dahil isang gabi, one night, isang malamig, tahimik, malungkot na gabi, dumating ang anghel. At sinabi ng anghel, don't be afraid. Saan ba yun? Don't be afraid, sabi ng anghel. I bring you good news that will bring great joy to all people. Sinasabi sa atin ng anghel ngayon, na simula sa gabing ito, ang sabi niya sa mga pastol, simula sa gabing ito, hindi ka na malulungkot. Simula sa gabing ito, meron ka ng dahilan para magdiwang. Dahil sa oras na ito, the Savior is born. Yes, the Messiah, the Lord, has been born today in the city of David. Alam ng Diyos ang paghihirap na meron tayo ngayon. Naririnig ng Diyos ang lahat ng ating hinanaing. At sa gabing ito, sabi ng anghel, ang matagal na ninyong dinadalangin ay dumating na. Dumating na ang Misaya, ang tagapagligtas. Ang Misaya na siyang mag-aalis sa inyo sa paghihirap. Ang Misaya na magbibigay sa inyo ng ganap na kaligayahan, na mag-aalis sa inyo sa kalungkutan, ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan, at magbibigay sa inyo ng kakayanan upang ang lahat ng tinatawag nating generational curses sa pamilya at magbibigay sa atin ng kakayanan or dahilan upang mabago ang ating buhay. Sapat na ito na dahilan para tayo ay magdiwang. Ibig sabihin, nung si Jesus ay ipinanganak, meron na tayong dahilan upang magdiwang dahil hindi na tayo condemned. Hindi na natin kailangang manatili sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Kung dati ay malungkot tayo, hindi po ibig sabihin na habang buhay na rin tayong malulungkot. Kung tayo ay mahirap ngayon, hindi ibig sabihin na palagi na tayong magiging mahirap hanggang mamatay, mahirap na tayo. Kung nasaan tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon, hindi yun ibig sabihin na mananatili tayo doon dahil nang dumating si Kristo, binigyan tayo ni Kristo ng dahilan upang makaalis sa sitwasyon na ito at upang maranasan yung kaligayahan na dulot ng Panginoong Hesukristo. When the angel said, rejoice,
sinasabi sa atin ng anghel, sinasabi sa atin ng Panginoon na kung tayo ay dating galing sa isang broken family, hindi tayo mananatili sa isang broken family dahil meron na tayong dahilan para baguhin ang ating sitwasyon at ang ating magiging pamilya. When the angel said, "Rejoice," sinasabi sa atin ng Diyos na kung ang pamilya natin ay pamilya ng magnanakaw, hindi ibig sabihin pati tayo magiging magnanakaw. Kung ang pamilya natin ay mabisyo, hindi ibig sabihin nasa dugo na rin natin ang pagiging mabisyo. Kung tayo ay sinungaling, hindi ibig sabihin nun magiging sinungaling na rin tayo dahil meron tayong kakayanan o kalayaan na baguhin ang ating buhay dahil kay Kristo. Na kung ang pamilya natin ay pamilya ng hindi naniniwala sa Diyos, hindi ibig sabihin nun na tayo ay hindi rin maniniwala sa Diyos dahil we have the power in the name of Jesus to believe. Ako po, naniniwala na hindi naman lahat na nandito ngayon ipinanganak sa Baliwag Alliance Church o sa isang Christian community. Marami naman talaga sa atin ang galing sa buhay ng isang pagiging unbeliever. Pero dahil kay Kristo, tayong lahat ay nandito ngayon. Na kung ang buhay natin ay puro pagkakamali, hindi ito nangangahulugang mananatili tayo sa buhay na puro kamalian dahil sa pamamagitan ni Kristo, kaya na nating itama lahat ng pagkakamali na ginawa natin sa ating buhay. Na kung ang buhay natin ipinamumuhay natin sa kasalanan, meron tayong kakayanan na makalaya sa kasalanan because Jesus breaks every cycle. Jesus breaks every chain. Jesus breaks every bondage that keeps us slave to sin. Kaya wala tayong dahilan para sabihin, ganito talaga ako, ganito na talaga ako hanggang mamatay. That through the power of Jesus Christ, hindi natin kailangang manatili sa mali dahil binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan at kalayaan upang baguhin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, ang dahilan ng kalungkutan ay dahil sa pagkakamali. Subalit sa pamamagitan din naman ni Kristo, may kalayaan at kakayanan tayo at dahilan para ngumiti. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, meron pong kasabihan na may mga bagay talaga na mahirap, pero posible. Mahirap, pero posible. Kung maalala po natin, nung kinausap din ng anghel si Maria ay nagtanong at nagduda. Ang sabi ni Maria, parang ang hirap. Pero anong sagot ng anghel sa kanya? For with God, nothing is impossible. Kaya yung sitwasyon na meron tayo ngayon, hindi imposible na makaalis tayo. Yung kalungkutan na meron tayo ngayon, hindi imposible na magkaroon din tayo ng ligaya dahil nung dumating si Kristo, wala namang imposible para sa Diyos. For with God, nothing is impossible. Ang tanong lang ngayon, paano ba natin mararanasan yung kaligayahan ng pagkakaroon ng Kristo sa buhay? Kasi po ito yung nakakalungkot eh. Si Kristo, dumating, binago yung buhay ng tao upang tayo magkaroon ng kaligayahan. Pero bakit marami, even Christians, hindi masaya? So the question, how can we experience the joy of having Christ? Kasi hindi maganda na mayroon kang Kristo sa buhay pero araw-araw kang malungkot. Siguro sabihin natin, marahil yung iba sobrang bigat talaga ng nararamdaman. Pero again, ang sabi ng anghel, you have the reason to rejoice. Meron kang kakayanan at kalayaan para maging masaya. So how can we experience the joy of having Jesus Christ? Alam niyo mga kapatid, meron talagang mga tao, regardless ng kanilang estado, mayaman man o mahirap, marami ang malungkot pa din sa kadahilan ng marami sa kanila ang hindi makaalis sa sitwasyon na meron sila
ngayon. Sitwasyong malungkot, sitwasyong hindi maganda. At sa kabila ng kalayaang hatid ng Panginoong Hesukristo, marami ang hindi makaalis sa sitwasyon dahil mas pinipili din nating manatili. Hindi maganda ang sitwasyon, alam natin ito. Pero marami sa atin, mas pinipili pa rin manatili doon sa sitwasyong hindi maganda. Nung inihatid po ng anghel ang magandang balita ng kaligtasan at kalayaan sa mga pastol, ang una nilang tugon ay ganito. Let's go! Let's go to Bethlehem. Let's see the thing that has happened which the Lord has told us about. They hurried, nagmadali sila, to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. Nung nabalitaan ng mga pastol na meron daw silang kalayaan upang maging masaya, merong good news ang anghel sa kanila, pwede silang maligtas at maranasan ang kaligayahan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, hindi na sila natulog at sinabing, magpahinga muna tayo, bukas na lang tayo pumunta. Nakakahiya naman kay Joseph at kay Mary na istorbohin natin. Hindi, mga kapatid. Ang ginawa nila, let's go, tara na, puntahan na natin. Hindi na nila inisip na sino ang mag-aalaga ng ating mga tupa, sinong maiiwan, baka nakawin yan ng iba. Hindi po, mga kapatid. Hindi sila nagdalawang isip na ipagpabukas pa ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Right there and then, they decided na pumunta. Ang sabi nga po dyan, nagmadali upang masaksihan ang Panginoong Hesukristo. Kaya para sa ating lahat ngayon, kung nais nating makaalis sa sitwasyon na meron tayo ngayon at maranasan natin ang kaligayahang dulot ng Panginoong Hesukristo, unang bagay na dapat nating gawin is to not to doubt and delay the calling of the Lord. Huwag tayong magduda at huwag na nating i-delay ang panawagan ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, mga kapatid, the first step to 100 steps is to take the first step. Ganun lang naman yun kadali eh. O siguro, para sa akin, kaya kong sabihin yon. Pero ang totoo, mararanasan lang natin yung bagay na nais natin kung sisimulan natin. Marami sa atin nagre-reklamo, bakit hindi ko maranasan yung ganito? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako? Ay dahil sa isang bagay lang. Ayaw nating simulan. Tandaan natin that the first step para maabot yung 100 step is by taking the first step. May mga bagay po talaga na sobrang hirap. Natatakot tayo dahil hindi tayo sigurado. Kaya nga, ang isang bagay na dapat po nating gawin ay ang manampalataya sa Panginoong Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoong Diyos. Ano ba yung faith? It is believing without seeing. Kaya nga tayo nagdududa kasi hindi nga natin siya makita. Pero wala ring mangyayari sa atin kung hindi din natin sisimulan. Pero isa lang ang sigurado, mga kapatid. Kung ang isang bagay ay nagmula sa Panginoon, wala po tayong dapat na pagdudahan pa. Alam niyo po, normal talaga na sa unang hakbang pwedeng magkamali. Pwedeng magkamali at pwede tayong masaktan. Pero hindi din natin malalaman kung hindi rin natin sisimulan. Fair naman po yun, mga kapatid, di ba? Hindi natin mararanasan kung hindi natin sisimulan. Although, sa unang hakbang natin, pwede din tayong masaktan at pwede ding magkamali. Kaya nga ang unang naging respond ng mga pastol, imbis na sila'y matakot doon sa sinabi ng anghel, imbis na sila'y magduda doon sa sinabi ng anghel, ang ginawa nila, pumunta sila agad. Why? Because this is a direct revelation from the Lord. Galing ito kay Lord. Nung nag-pray sila,
This is a direct revelation from the Lord. Malalaman naman po natin kung ang isang bagay ay nagmula sa Panginoon dahil binigyan tayo ng Panginoon ng banal na Espiritu para malaman natin kung ano yung tama at ano yung mali. And this time, alam ng mga pastol, ito ang tama dahil ito ay galing sa Panginoon. Dahil nga po, ito mga kapatid, ako po, naniniwala naman na lahat tayo nandito ngayon, naniniwala sa tinatawag na resurrection. Tama? Amen? Tayong lahat ay naniniwala na kayang buhayin ng Diyos ang isang tao. At kung tayong lahat naniniwala na kayang buhayin ni Lord ang isang tao, mas higit tayong dapat na maniwala na kayang baguhin ni Lord ang buhay ng tao. Mas mahirap po ang bumuhay ng tao kaysa baguhin ang buhay ng tao. At kung tayo naniniwala na kayang buhayin ni Lord ang isang tao, di mas dapat tayong maniwala na sa pamamagitan ni Kristo, kaya ring baguhin ng Diyos ang buhay ng isang tao. Kaya nga po sa mga panahong ito, kung naririnig natin si Lord ngayon, mga kapatid, kung naririnig natin si Lord sa calling ni Lord sa atin ngayon, huwag na tayong magbingi-bingihan. Kung nararamdaman natin ang calling ni Lord ngayon, huwag na tayong maging manhid at sumunod. Dahil kung nais nating maranasan yung kaligayahan na nagmumula kay Lord, huwag na tayong magduda at huwag nating ide-delay ang panawagan ng Diyos sa atin. If we want to experience the joy of God's goodness, do not doubt and delay the calling of the Lord. Amen? Amen. Pangalawa, alam niyo ngayong Pasko, masarap, pakinggan niyo po ito. Ngayong Pasko, masarap tumanggap ng regalo. Amen? Hindi kayo masaya? Sige. Totoo, lahat tayo masaya na nakakatanggap ng regalo. Pero alam niyo mga kapatid, ang totoo, mas masarap ang pakiramdam ng nagbibigay. Amen? Amen. Very good. According to Acts, ang sabi ni Pablo, it is better to give than to receive. Bakit? Dahil ang pagbibigay ay nagbibigay ng mas malalim na kaligayahan sa tao. Mas malalim kaysa doon sa tumanggap. Subukan niyo pong magbigay. Subukan niyo lang. Subukan niyong magbigay ng regalo o anong bagay ngayon. Tingnan natin kung sino ang masaya. Sila ba o tayo? Let's read. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. And all who heard the shepherd's story were astonished. According po sa story, kung babasahin po natin ito, pagkatapos pong makita ng mga shepherds ang Panginoong Jesucristo, agad po nila itong ipinamalita at ipinamahagi sa lahat ng tao. At ano ang naging reaksyon ng tao? Ang sabi po dyan, nakita niyo yung kulay pula? They were astonished. Sila'y nabigla, ha? Talaga? Kapag kayo ay binibigyan, ganoon din po ba ang inyong reaksyon? Wala talaga? Nakakahiya naman. Laging ganoon yung ating reaksyon pag tayo ay nakakatanggap ng regalo. Namamangha tayo na parang hindi tayo makapaniwala. Ano? Kung ang nakatanggap ay namangha, ano ang naramdaman ng nagbigay? Ito, verse 20. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they have heard and seen. Sino po ang masaya sa dalawa? Yung mga namangha o yung mga nakaranas ng pagbibigay? Yung mga shepherds ang mas masaya. Bakit? Sila ang nagbigay. Hindi dahil nakatanggap sila. Sila mismo na nakatanggap, na nagbigay, ang mas nakaranas ng tunay na kaligayahan. Pero,
Pero sa atin, pag may nagbigay din naman sa atin, siyempre tanggapin din natin. Baka mamaya pagkatapos nitong service, baka puro na lang kayo bigay. Hindi, sabi kasi ni Pastor, mas masaya daw yung nagbibigay. Hindi, okay lang yan. Ako na lang magbibigay sa iyo. Kasi mas masaya daw yung nagbibigay. Oh. Pero tanggapin pa din natin. Give and take naman talaga pagdating sa regalo. Kaya mga kapatid, kung nais talaga nating maranasan yung ligaya ng pagkakaroon ng Panginoong Jesucristo sa buhay, pangalawang bagay na dapat nating gawin is to share the blessing of believing the Lord. Yung makita ba sa atin yung ligayang dulot ni Kristo, malaking bagay na po yun para sa ibang tao. Tandaan po natin, ang pagiging blessing ay hindi lamang sa paraan ng pagbibigay ng material na bagay. Ito po ay pwedeng sa paraan ng pag-a-advise, pwedeng sa paraan ng pagkokorek, actually yung paraan ng pagpapatawa sa isang tao, malaking blessing po yun sa tao. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay nitong sapatos, bagong relo, bagong damit, anything na pwedeng makatulong sa isang tao, sa ating kapatid, upang maging blessing. At ang bunga nito sa kanila, sa mga binibigyan, kaginhawaan. Pero anong bunga sa nagbigay? Tunay na kaligayahan. Ang sabi ni Joan Marquez, "It is easier to take than to give, but it is nobler to give than to take. The thrill of taking lasts a day, but thrill of giving lasts a lifetime." Sabi niya, madali daw ang magbigay, ay ang tumanggap, kaysa sa magbigay. Pero, mas mainam naman ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ang sabi ni Joan, ang kaligayahang dulot or ang sayang dulot ng pagbibigay ay ng pagtanggap ay tumatagal lamang ng isang araw, pero ang kaligayahang dulot ng pagbibigay ay panghabang buhay. Kaya sa atin mga kapatid, sa lahat ng mga nakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoong Jesucristo, tandaan po natin na ang tunay na kaligayahan wala doon sa pagtanggap, kundi yung kakayanang tayo ay magbigay para sa mga taong wala. Ang magbigay sa mga taong nangangailangan. Patuloy pa din po tayong maging blessing sa kabila ng ating mga natatanggap. Kung gusto nating patuloy na maranasan ang ligaya na natanggap natin sa Panginoong Jesucristo, huwag po nating kakalimutang magbigay dahil dito nagsisimula ang tunay na kaligayahan sa buhay ng isang tao. At ang pangatlo, kung nais nating sumaya, di ngumiti ka. Di ba masaya? Di ba masaya yon? Ayun, wala namang dahilan, pero gusto mo lang tumawa. Alam, nakakasaya talaga yon, yung bigla ka lang tatawa ng mag-isa. Oo, di ba? Oo. Totoo naman po yun, mga kapatid. Ang sabi nga nila, ang sabi ng iba, ewan ko lang kung maniniwala kayo sa ganito, but happiness is a choice. Choice talaga yung pagiging masaya. Huwag nating ibabase yung ating kaligayahan sa kung ano ang nangyayari sa ating mga paligid. Huwag po nating ibabase sa kung ano yung mga nangyayari or kung ano man yung sitwasyon na meron tayo ngayon. Alam niyo, mahirap talaga ang umiti minsan. Sobrang hirap kung lagi tayong nakatingin sa ating sitwasyon. At talagang malulungkot tayo. Pero kahit anuman po ang ating sitwasyon ngayon, kung tayo ay na kay Kristo na, matututunan pa din nating ngumiti or maging maligaya dahil ang kaligayahan natin wala na sa mga bagay, kundi na kay Kristo na mismo. Let's read verse 20. Ito rin yung binasa natin kanina. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they have heard and seen. Tingnan po natin itong mga shepherds po na ito. After po nilang marinig ang good news mula sa Panginoon, bumalik po sila sa kanilang pastulan at ano po sunod nangyari? Naging mayaman po ba sila? Naging hari po ba sila? Hindi naman. Pastol pa din sila. Shepherds pa din sila. Walang nagbago. Kung dati, malamig ang kanilang Pasko. Ngayon, malamig pa din naman ang gabi nila.
Kung dati pagod sila sa umaga, ngayon, pagod pa din naman sila sa buong araw. Pero gayon pa man mga kapatid, merong kakaibang pagbabago sa lahat ng mga taong nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Na ang dating mga shepherds na ito, na walang pag-asa, ngayon, yung mga shepherds na ito, puno daw ng ligaya. Shepherds pa din, pero iba na, hindi na katulad ng dati na malungkot ang kanilang gabi. Dahil simula nung nakilala nila si Kristo, they are glorifying the Lord every night and day. Merong pagbabago. Kaya nga mga kapatid, anuman ang sitwasyon natin ngayon, maaaring ganun pa rin after nating makilala si Kristo. Pero isang bagay ang dapat nating tandaan. We need to live a life of gratefulness for knowing the Lord. Sapat na dahilan na yon, yung kilala natin ang Panginoong Jesucristo para maging mapagpasalamat at lumigaya sa araw-araw. Alam natin na ang mga shepherds na ito, bumalik pa rin naman na bilang mga shepherds. Pero iba na, meron silang dahilan para sumaya. Marahil, may mga sitwasyon tayo ngayon na mahirap talagang makaalis. Merong mga sitwasyon na sa ngayon, nandun pa rin tayo kahit kilala na natin si Kristo. Pero hindi po yan ang dahilan para tayo'y manatili sa kalungkutan. Huwag nating sasabihin na Christian ako pero tuwing nakikita kita, naiinis ako. Christian ako pero pag nakikita kita, hindi na buo yung araw ko, kulang na yung araw ko, nasisira dahil sa'yo. Hindi po mga kapatid. Merong changes na nangyayari sa pag-uugali ng tao. Choice po talaga na sumaya. Na kahit pa yung itsura ng katrabaho mo, or yung itsura ng customer nyo nakakainis, pwede pa din namang ngumiti. Pwedeng ngumiti. Kasi tayo, meron naman tayong Kristo at yun yung dahilan para tayo'y maging maligaya sa araw-araw. Pero katulad nga ng sabi natin, merong mga sitwasyon na hanggang ngayon, nandun pa rin tayo kahit tayo'y na kay Kristo na. Ang kailangan lang natin gawin, kung hindi tayo makaalis, bumalik tayo doon sa number 1. Uulit-ulitin na, number 1. Huwag magduda at sumunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito lang yung gusto kong sabihin. Kung dati mahirap tayo, nung makakilala tayo kay Kristo, tayo ay mahirap pa din naman. Talaga, yumaman kayo nung nakilala si Lord? Oo. Marami sa atin, nung tayo ay mahirap at nakilala si Kristo, mahirap pa din naman tayo hanggang ngayon. Pero, kahit mahirap tayo, natutunan nating maging kontento dahil kay Kristo. Kung dati, single ka at malungkot, nung nakilala mo si Kristo, single ka pa din naman. Bonus na lang kung merong may dadagdag sa buhay mo. Single ka pa din, pero masaya ka na ngayon. Amen? Sa lahat ng single? Yes, amen. Talaga ha? Sige. O sige, amen naman. Amen tayo dyan mga kapatid. At katulad nga po ng mga shepherds, lahat tayo, after nating makilala si Kristo, pwedeng manatili at bumalik tayo doon sa dati nating buhay o sitwasyon, pero hindi na katulad ng dati dahil may Kristo na tayo sa ating buhay. Tandaan lang po natin that the reason for the Christmas celebration is not found in the box, but in the manger where the love of God was led. Not the decorations on our Christmas tree, but on the cross where the Son of God was hung. Nor the presents inside the expensive wrapper, but inside an ordinary cloth where the Savior's body was wrapped. Ang kaligayahan ng tao, wala sa mismong Pasko, kundi sa kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan, at yan ay dahil kay Kristo. Ang kaligayahan ng tao, wala sa ganda ng bahay, wala yan sa ganda ng sasakyan, o kung anumang Christmas lights na nakakabit sa ating mga tahanan.
kundi doon sa taong walang kasalanan na ipinako sa krus upang tayong lahat ay maging matuwid. Wala po yan ang kaligayahan, wala po yan sa sisidlan na excited tayong makita kung ano ang nilalaman, kung ano ang naghihintay na regalo sa atin, kundi nasa tela kung saan nakabalot ang katawan ni Kristo na nagsakripisyo at namatay upang tayong lahat ay muling mabuhay. Sa Paskong ito mga kapatid, anuman ang ating sitwasyon, tandaan natin, we have always the reason to celebrate. Amen? Dahil kay Kristo. Tayong lahat ay yumuko at tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ang magandang balita na nagmumula sa inyo. Marahil marami sa amin ngayon na sa hindi magandang sitwasyon, pero naniniwala din kami, Panginoon, na sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng inyong kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay, meron na kaming dahilan upang makaalis sa anumang sitwasyon na meron kami ngayon. Ang kailangan lang namin ay ang magtiwala. Ang lahat po ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo para sa pag-awit ng ating response song. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Tayo po ay dumako sa atin pong, pwede ba ma-move to? Sa atin pong communion service. Atin pong tinatawagan dito sa harapan. Ang ating pong elder, Brother Jesse Angeles, Brother Ronel Abilitado. Ang ating pong mga deacons, Brother Malik, Brother Charlie, Brother Jolly, at Brother Wilson. Ang atin pong communion ay atin pong ginagawa buwan-buwan, taon-taon sa unang linggo ng bawat buwan upang atin pong alalahanin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin pong harapan, meron po tayong mga elemento, ang tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesukristo at ang
wine o juice na siyang sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang mga elementong ito ay hindi po nagiging tunay na katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay sumisimbolo lamang sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, kahit ito'y sumisimbolo lamang, hindi po natin pwedeng baliwalain ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng kasalanan o pamumuhay sa kasalanan dahil ito po ay sumisimbolo pa din sa banal na dugo at katawan ng Panginoong Hesukristo. Sa diwa pong ito, sino-sino po yung mga pwedeng makisalo? Una, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, pwede po tayong makisalo. Pangalawa, sa atin pong church, naniniwala po tayo na ang 13 years old pataas ay meron na pong kakayanang magdesisyon sa kanyang sarili. Kaya atin pong inaalaw lahat ng 13 years old pataas na tumanggap sa Panginoong Hesukristo na makisalo sa atin pong communion. At ang panghuli, kapag tayo po ay tama sa Panginoong Hesukristo, sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong, Pastor, paano po pag ako'y galit? Pwede po ba akong tumanggap ng mga elementong yan? Pwede naman po mga kapatid, pagkatapos nating manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya bago po tayo tumanggap ng mga elementong ito, tayong lahat muna ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Tayo ay pangungunahan ni Brother Wilson para sa panalangin ng pagsisisi. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay naririto sa inyong harapan. Humihingi po ng kapatawaran sa mga kasalanan po na patuloy po na aming nagagawa, na patuloy po na aming nasasalita, nababanggit po sa mga amin pong patuloy na kasalanan na nakikita. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga nagagawa sa aming kapwa. Nawa po, O Diyos, kayo po ang maglinis sa amin. Kayo po ang magbago sa aming mga isipan, Panginoon, sa mga gawaing hindi po karapat-dapat. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong patnubay sa araw-araw po na nagdaraan sa aming buhay. Na kayo po ang magturo sa amin, na amin po baguhin ang aming mga hindi magagandang nagagawa. Kayo po, Panginoon, ang siyang luminis sa aming puso't isipan, Panginoon. Upang sa pagtanggap po namin, O Diyos, sa mga elementong ito, kami po ay maging karapat-dapat, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga darating na araw, Panginoon, na kayo po ang gumabay sa amin, na sa bawat aming gagawin, O Diyos, amin po itong pakaisipin, amin po itong idulog sa inyo, Panginoon, nang sa gayon po ay makaiwas po kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi po namin dapat gawin. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoong Hesukristo, kasama ang kanyang mga disipulo, nung gabi bago siya ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, kanyang ipinagpasalamat at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo." Sa lahat po ng nais na makisalo sa araw na ito, maaaring maupo na lamang po tayo at ito'y ihahatid na lamang sa atin ng ating mga kamanggagawa.
Inanyayahan ko po ang bawat na isa na tumayo. Ang Panginoong Hesukristo kasama ang mga disipulo nung gabi bago siya ipagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap. At sa gayon ding paraan siya ay dumampot ng saro. Kanyang pinagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang aking dugo, iniaalay ko sa inyo. Sabay-sabay po tayong tumanggap. Request po natin si Brother Ronel para sa panalangin ng pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, dakila ka. At inyo pong ipinakita sa krus ng Kalbaryo ay isang kahangahangang bagay na hindi kailanman kayang tumbasan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. At hindi lamang po namin ito sinasariwa. Ito ay makapangyarihan na tumubos sa aming mga kasalanan. Ito ay makapangyarihan na kayang baguhin ang aming buhay. Sapagkat ang layon mo ay kami maging karapat-dapat sa iyo. Ang aming buhay ay maging glorifying sa iyo. Tulungan mo kami, O Panginoon, makapamuhay ayon sa inyo pong nais, ayon sa kabanalan. Harinawa, mangyari ang inyo pong kalooban sa amin. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po, tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. At ngayong araw din po ay ating first Sunday. So, meron po tayong tinatawag na benevolent offering. At ito pong benevolent offering po ay ginagamit po natin sa pagtulong po natin sa mga kapatiran po nating may sakit or namatayan po. So, makikita po natin dito na may nakasulat pong benevolent. Kung gusto niyo po na doon po maghulog, ay pwede naman po. So, pwede na po tayong magbigay po. Sabi nga po sa Luke chapter 6, verse 8, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put in your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Habang tumutugtog po ang ating praise and worship team, pwede na po tayong maghulog sa harapan. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Naanyayahan po ang bawat isang tumayo para po sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow.
tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa trabaho, Panginoon, at sa financial, Panginoon. At tunay nga na itong offering na ito, Panginoon, ay marapat lamang po na ibalik po namin sa inyo, Panginoon. At nawa, ito pong offering na ito ay magamit sa ikalalawak pa ng inyong gawain, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong magsiupo ang bawat isa. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating announcement. Ang attendance po natin ngayon, December 7. Ang kids po ay 26, ang adult po ay 123. Ang total po natin ay 149. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa mga karagdagan pong announcement ay makikita po natin sa ating TV screen. At last Sunday po ay ginanap po ang ating Thanksgiving. At ano po muli ang theme ng ating Thanksgiving? Grateful Heart. At dahil ginanap po at madaming nangyari last Sunday, ay meron pong inihandang konting video para po sa bawat isa. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. Me, I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said is truly free indeed. So let it scream, let what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate.
time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. Me, I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said is truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room, so let it scream. Let's have a celebration. It's time to clap our hands and Ayan, amen. Tunay nga, nakaibuti ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa naganap na ating Thanksgiving. At kung makikita po natin, ay madaming naka-attend last Sunday na puno ang ating church. So, ngayon po, may iba pa po bang announcement? Magandang umaga po sa lahat. Paalala lang po sa mga youth na magkakaroon po tayo ng Christmas Fellowship po next week, December 14. And mag-start po tayo ng 1 p.m. Tapos po, meron po tayong registration na 100 pesos. Included na po yung food doon. Tsaka po, ina-encourage ko po ang bawat youth na maglista na po sa GC para po ma-register na po kayo. Thank you po. Ayan po, thank you po. Bali, si Junjun po ang bagong PIO next year ng kabataan po. Kaya po siya po ang nag-announce po ngayon. So ngayon naman po, tinatawagan ko po si Pastor Ayan. Wala na po ba? Wala na po. So si Pastor Ayan para po sa ating closing prayer and benediction. Thank you, Brother Aga. Maraming salamat sa Panginoon. Tulad nga ng sabi ni Brother Aga sa natapos po nating Thanksgiving nitong nakaraan. Maraming salamat sa lahat po ng ginamit ni Lord, sa mga nag-sponsor, sa mga nag-donate. Pero sa lahat ng ito, si Lord pa rin po ang mapapurihan. Nais po namin i-announce na meron po tayong panibagong CMT officers na nakapaskil sa ating bulletin board. Meron pong changes na mangyayari dyan actually. Pero kung meron po kayong mga katanungan, pwede po ninyong itanong. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating closing prayer and benediction. Panginoon, maraming salamat doon sa katiyakan na inyo pong binigay sa bawat isa na sa pamamagitan po ng kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo,
kaming lahat ay nagkaroon ng pag-asa. Maraming salamat sa ligayang dulot ng aming kaligtasan at paniniwala sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, kung paano niyo patuloy na binabago ang buhay at sitwasyon ng bawat isa. Marahil marami sa amin ang hindi nakakakita at hindi masyadong na-appreciate ang mga bagay na ito. Pero gayon pa man, kaming lahat buong puso at nagagalak na ipagpasalamat sa inyo ang unti-unting pagbabago sa aming buhay. Alam namin bilang tao, merong mga pagkakataon na kami nagkakamali. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-convict sa lahat ng ito. Alam po namin na bilang Kristiyano, kailangan po naming baguhin ang aming mga buhay na sa pamamagitan ng aming pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, magiging madali ang pagbabagong ito. Sa aming lahat bilang pamilya ng Baliwag Alliance Church, buong puso po kaming nagpapasalamat sa isang buong taon na inyo pong pagsama sa aming lahat. Merong mga kasiyahan, merong mga kalungkutan, merong pagkakagalit-galit, merong hindi pagkakaunawaan. Pero sa lahat ng ito, maraming salamat, Panginoon, dahil kayo pa rin ang dahilan kung bakit kami ay nagkakabuklod-buklod at nagkakaisa. Sa buong linggo na dadaang ito, patuloy pa rin naming hinihiling, Panginoon, ang inyong pong pagtnubay at paggabay sa bawat isa, na ang buhay naming ito ay maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng aming makakasalumuha. Ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.